Titanic ang hindi makakalimutang trahedya. Isang malawak na kuha ng Titanic habang papalubog ang araw, ipinapakita ang dambuhalang barko na umaalis sa pantalan. Noong Abril 10, 1912, ang RMS Titanic, ang pinakamalaki at pinakaluhong barko na itinayo noong panahong iyon, ay naglayag sa unang biyahe nito mula Southampton patungong New York. Ang barkong ito ay tinaguriang hindi lulubog, isang himala ng teknolohiya at karangyaan. Mga pasaherong sumasakay sa Titanic, mga mayayaman sa unang klase at mga simpleng tao sa ikatlong klase, kumakaway sa kanilang mga mahal sa buhay. Sakay ng barko ay mahigit 2,200 katao, bawat isa ay may kani-kaniyang kwento at pangarap. Para sa mga mayayaman, ito ay isang biyaheng puno ng karangyaan, mga ingranding silid, masasarap na pagkain, at ang pinakamagandang serbisyo. Para naman sa mga nasa ikatlong klase, ito ang daan patungo sa bagong buhay sa Amerika. Ang maringal na eksena sa unang klase na dining room kung saan mayayamang pasahero ay nagkakasayahan habang pinagsisilbihan ng mga waiter. Ang Titanic ay simbolo ng progreso at talino ng tao. Mayroon itong pinakabagong teknolohiya, 16 na watertight compartments at mga advanced na komunikasyon na dinisenyo upang protektahan ito mula sa anumang sakuna. Ang Titanic na payapang naglalayag sa gitna ng karagatan habang sa ilalim ng tubig ay isang napakalaking iceberg ang hindi nakikita. Ngunit noong Abril 15, 1912, sa kalaliman ng gabi, ang Titanic ay tumama sa isang iceberg sa malamig na tubig ng Hilagang Atlantiko. Ang tila isang maliit na bangga ay mabilis na nagbunga ng trahedya. Mga crew na nagmamadaling suriin ang pinsala habang ang tubig ay mabilis na pumapasok sa mga kompartamento ng barko. Ang iceberg ay nagdulot ng malaking pinsala sa katawan ng barko na nagdulot ng pagbaha sa mga watertight compartments. Sa loob lamang ng ilang oras, nalaman ng mga crew na ang hindi lulubog na barko ay palulubugin ng kalikasan. Mga pasaherong nagmamadaling pumunta sa mga lifeboats. Habang natutuklasang kulang ang mga bangka para sa lahat, dumating ang takot at kaguluhan. Bagamat may 20 lifeboats, hindi ito sapat para sa lahat ng pasahero. Maraming bangka ang pinaandar na kulang ang laman, habang maraming tao ang naiwan sa barko. Mga kababaihan at bata na inilalagay sa lifeboats habang ang banda ay patuloy na tumutugtog upang maibsan ang takot. Sa kabila ng kaguluhan, patuloy na tumugtog ang banda ng barko upang panatilihin ang kalmado. Ngunit habang ang barko ay tumatagilid, nalantad ang mga dakilang sakripisyo at trahedya. Maraming lalaki ang nagpaiwan upang bigyang daan ang kababaihan at mga bata. Ang hulihan ng Titanic na nakataas sa hangin, habang ito ay unti-unting pumuputol at lumulubog sa dagat. Pagsapit ng 2:00 ng umaga, ang Titanic ay bumigay at nahati sa dalawa. Mabilis itong nilamon ng karagatan, kasama ang mahigit 1,500 katao. Mga lifeboats na nakakalat sa malamig at madilim na dagat, habang ang mga survivors ay naghihintay ng pagsagip. Para sa mga nakaligtas, nagtagal ang gabi ng takot at lamig. Marami ang namatay sa nagyayalong tubig, ngunit mga ilang oras pagkatapos ang RMS Carpathia ay dumating upang iligtas ang humigit kumulang 700 katao mula sa mga lifeboats. Mga pahayagang nag-a-announce ng Titanic disaster, mga nagdadalamhating pamilya, at mga investigasyon sa pagkakalubog. Ang paglubog ng Titanic ay nagbigay ng matinding pagkabigla sa buong mundo. Dahil dito, ipinatupad ang mga bagong batas sa paglalayag, mas maraming lifeboats, masusing safety drills, at pagpatrolya sa mga lugar na may yelo. Ngunit higit pa rito, ang trahedya ng Titanic ay naging simbolo ng kahambugan ng tao laban sa kapangyarihan ng kalikasan. Ang Titanic na nasa ilalim ng dagat, tahimik na nakahimlay, kasama ang mga artifact na nakakalat sa paligid. Ngayon mahigit 1 siglo ang lumipas, ang Titanic ay nananatiling 12,000 talampakan sa ilalim ng karagatan, isang tahimik na alaala ng isang panahon ng ambisyon at trahedya. Ang imahe ng lumubog na Titanic may mga salitang lumilitaw. Ang hindi lulubog na barko, ang hindi makakalimutang trahedya.